Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by RMN Malay Balay in Bukidnon. RMN is Radio Mindanao Network. Senator Zubiri, nakipag-dialogue siya sa taga Bukidnon dahil parang dinedepensahan niya ang kanyang mga aksyon sa Senado. Sa naintindihan ko lang, I might be wrong, na parang binabatikos na siya ngayon ng mga taga Bukidnon dahil sa ginagawa niyo sa Senado. Siya ang nagsabi noon na ang Bukidnon is 99% pro-Sara. Lang sa ginagawa niya sa Senado, parang doon na siya sa kabilang kampo. Kaya sinasabi niya dito, I'm willing to die for Bukidnon. Makikpatay ako dito sa Bukidnon, sabi niya. Pakinggan natin na. Of course, ako, may parang katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko sa Bukidnon. Ako, doon ako. Makikpatay ko sa Bukidnon. I'm willing to die for Bukidnon. Parang, I don't know I might be wrong. Nararamdaman niya na yung hagupit ng taga Bukidnon. Dahil alam ko rin, taga Bukidnon din ako May farm ako sa Bukidnon. Halos, tama yung sabi niya noon, 99% taga Bukidnon are pro Duterte. Ngayon parang doon siya sa kabilang kampo ni Soto. Delikado siya ngayon. I will die for every one of these guys here. Sige mo lang. Kung doon ay bumunsulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna ang depensa. Talaga ako. Kung may mo insulto sa mga taga Bukidnon, ako ang number 1 na magdepensa sa inyo. Kanang pagpakas. Kanang pagpakas nila ka na ako. It hurts me. That's it. Hindi ako kasama ko sa inyo. Pero give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. That's it. Politika lang eh. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Politika lang ito, sabi niya. Yung nangyayari nga sa awayan sa minority at majority black at doon na siya kumampi sa minority, yun na, marami nang nambaba sa kanya. Mabuti pa nung naging independent siya, mas safety pa yun. Biglang kumampi na sa grupo ni Soto, kaya ito na siya ngayon. Sa opinion ko lang, tingin ko parang nagpapaliwanag. Give me a chance, politika lang ito. Kinipolitika lang ipag-after na nito, wala pa rin. Yun ka na to. Pero ang mga nahihimo na ito, mahihimo ni Nonoy Joe Zubiri, our legendary governor, para sa mga natibo, para sa mga IPs, para sa mga landless, para sa mga kabus, timawa. Sinasabi niya, marami daw nagawa ng kanyang ama na ex-governor Zubiri para sa mga nitibo, para sa mga katutubo. Yes, ang dami kasing katutubo sa Bukidnon. There are 6 or 7 different tribal people in Bukidnon. Yung Talaan Big Tribe na tinutulungan lang natin ay isa lang sa kanila. But yung sabi niyang tulong nila sa mga katutubo, I don't think so. Kasi yung tinutulungan nating Talandig sa Talakag Bukidnon, wala talagang tulong ng gobyerno doon. Kawawa. Ang nahimo sa mga leaders, hindi karoon ang lawa na naggamit sa permisyon para makahatag sa akong kinahinabang sa akong katawan. Tungkol sa isa ka ng politikahan na dapat na forget it. Medyo sakit mo sa akin. Masakit para sa akin itong nangyayari sa politika. Inaamin niya, may narinig ako na sabi niya na binabas na nila ako ngayon, sabi. I love you. And I'll die for you. I will die for you if need. So, I hope you understand the position. Ako palaganan ng yun. Prinsipyo ng yun. Sa akin. Prinsipyo lang daw ang kanya. Ano bang prinsipyo mo? Pumapanig sa grupo ni Soto na ayaw imbestigahan ang flood control scandal. Yun ba ang prinsipyo? I'm sorry. Noong una, bilib na bilib din ako dito kay Senator Zubiri. Lalo na nung siya pa ang Senate President, yung ayaw niya ng People's Initiative. Wow! Kaya natanggal siya bilang Senate President dahil hindi siya sumusunod sa gusto ng powers that be. Yun, yung mga shining moments niya. But, I'm sorry to say na ito ngayon, pagpanig niya sa grupo kay Soto, nasa minority, nawala na ako ng gana.
Okay lang sana, doon lang siya sa independent. Ang ganda ng independent pa lang siya. So, basa tayo sa mga comments. Oh. Tignan nyo ang daming tumatawa sa kanyang ito. Kinahinabang sa ato kanawa. Ito, 48,000 ang nag-react. 46,000 ang tumatawa sa kanya. 449 ang galit. 1,300 lang ang nag-like. So ano ito? Nasa 95%. Wala nang believe dito kay Zubiri. Kaya kawawa siya. Tingnan natin ang mga comments. Oh, Rene Oriendo, bot nimo. Oh, more suitcase. Ranger Nurse, you're bored again? A fight? Principal? Don't always be dramatic because you don't have those two. It's very nice to talk. I am not from Bukidnon. Boss Vlog, pity immediately. Lacoste ang polo shirt. Nasa mga 19,000. So, good luck po, Senator Zubiri. See you in 2028 sa inyong re-election. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Patalsikin si Cayetano. Ping Lacson, nakikitang pagpapalit ng Senate leadership ang solusyon sa aniyay krisis sa Senado. Lalong umiinit ang bangayan sa Senado matapos igiit ni Senator Panfilo Ping Lacson nang umano'y pinakamabisang paraan upang marisolba ang kasalukuyang krisis sa mataas na kapulungan ay ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay kasunod ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng majority at minority bloc matapos ang kontrobersyal na walkout noong May 26 kaugnay ng debate sa panukalang online participation at electronics voting sa Senado. Ito ang pahayag ni Lacson. Fresh start. Then start fresh. Nang tanungin kung ang ibig niyang sabihin ay pagpapalit ng liderato sa Senado, diretsang sagot ni Lacson, yes! Patalsikin kaagad. As soon as possible. Ayon kay Lacson, tila hindi na umano maayos ang sitwasyon sa Senado matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto noong May 11 at maupo si SP Cayetano bilang bagong leader ng kapulungan. Ang tensyon ay lalo pang sumiklab nang itula ng mayorya ang pagtalakay sa musyon ni Senator Rodante Marcoleta para payagan ang remote participation ng mga senador sa plenaryo. Isang hakbang na mariing tinututulan ng minority bloc dahil umano sa paglabag sa Senate rules. Nag-walk out noon ang minority senators bilang protesta habang patuloy nilang iginigiit na dapat munang dumaan sa Committee on Rules ang naturang panukala. Wala pa ang reaksyon mula kay SP Cayetano kaugnay sa huling pahayag ni Ping Lacson. Okay. Krisis sa Senado. Sirang-sira na ang imahe ng Senado. Yan ang pananaw ni Senator Lacson. Kaya dapat patalsikin na. Sige. Salita kayo ng salita ng patalsik. Hanggang ngayon, di nyo naman napapatalsik eh. Ang dami nyo ng attempt. May 11, pangatlong linggo na ngayon. Kanya-kanyang pananaw lang. I beg to disagree na ang krisis sa Senado ngayon ay ang dahilan ay ang pag-upo ni SP Cayetano. Dahil bago pa umupo si SP Cayetano, para sa akin, may krisis na ang Senado. Yung pamumuno ni Soto at Lacson, lalo na sa Blue Ribbon, krisis na yun. Oh. Ano bang magandang nangyari pamumuno ni Soto at Lacson? Blue Ribbon, halos 9 months. Anong nangyari? Natukoy ba ang mga mastermind? Wala naman ah. May napakulong na ba? Wala. Maliban lang kay Sara Diskaya at ex-senator Ramon Revilla. Yun lang. Oh. So, nung ayaw nilang imbestigahan ng totohanan ang flood control scandal, yun ang tunay na krisis. Kaya ngayon, sa aking pananaw, na-solve na ang krisis sa Senado
dahil sa leadership ni SP Cayetano, dahil magpapatuloy na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Yan ang aking pananaw. Pinagmamalaki ni Senator Lacson. Malaki daw ang nagawa ng kanyang investigasyon dahil yung isinabmit niyang partial Blue Ribbon Committee report sa ombudsman ay ginamit na daw para sampahan ng plunder case si Jingo Estrada. Anong klaseng report yun? Kulang-kulangan ng perma. Dapat sana yung report na yon ay i-archive na lang sa Senado dahil walang bisa yun eh. Hindi nga natalakay sa plenaryo sa Senado dahil kulang ang perma. Tapos, sinortcut. Sinabmit sa ombudsman at yun na ang gagamitin para sampahan ang majority senators. Opinion ko lang ito. Pilit nilang ginigipit ang majority senators. Kaso dyan, kaliwat kanan. But mind you, if God is with us, who can be against us? Sa tingin ko, itong pagbuo ng Brave 13 is an act of God. Yan ang tingin ko. Dahil milagro yung pagkakatakbo ni Senator Bato sa 10 NBI agents na aaresto sa kanya. Paano nangyari yun? Kamay ng Diyos ang gumalaw. Natakbuhan ni Bato ang 10 mas batang mga agents, then nakarating sa Senado, kaya nakaboto at nagkaroon ng changes sa leadership ng Senado. Kaya ang dasal ko, huwag mapalitan si SP Cayetano. Ang dasal ko, buo yung Brave 13. Dami ng attempt na unang lumutang, ang papalit daw si Senator Escudero. Hindi nagmaterialize. Meron ding Subiri, ang papalit, hindi rin nagmaterialize. Merong pinaka-latest ngayon, Gatchalian, for the win. Sabi naman ng Gatchalian, nakahanda daw siya. Ano ngayon? May nangyari ba? Wala naman. So, sige. Palitan nyo kung palitan, basta mag-produce kayo ng 13. So, kung paano, problema nyo na yan. Habang buo pa rin ang Brave 13 namin, pagdarasal namin na hindi sila mapalitan. So, palakasan na lang tayo ng dasal sa Diyos. Salamat Panginoon sa pagbuo mo ng Brave 13 at sana tuloy-tuloy na ito hanggang sa 2028 na eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.